Usapan po ngayon ang paghihiwalay ng aktres na si Kris Aquino at ng basketball player na si James Yap. Ayon sa mga abogado ng aktres, gusto ni Kris na ideklarang void ang kanilang kasal. Para maliwanagan po tayo ukol dito, makakasama natin syempre ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Connie. Yes, unlike yung mga ibang couple, Attorney, sa hiwalayang Kris at James, hindi ho annulment ang naririnig nating term, kundi kaso ng declaration of nullity. Ano nga ho ba yan? Well, buti na lang natanong mo kasi nga, madalas ginagamit nila interchangeably. Pero sa ilalim po ng batas, kailangan talaga maintindihan na merong importanteng difference yung kasi palagi natin sinasabi, nagpa-annul. Pero yung iba, annulment, iba, declaration of nullity. Okay? Oo. Kasi yung, para sa ilalim kasi ng batas natin, pag sinabing declaration of nullity, ibig sabihin sa ilalim ng batas, mula nung umpisa pa, wala nang bisa yung kasal. So pumupunta ka lamang sa korte para ipadeklara sa korte na talagang official, na talagang walang bisa ang kasal ever since. Yung annulment, ibig sabihin niya, nung umpisa, valid yung kasal. Okay. Pero dahil merong grounds para mapa-annul yung kasal, pupunta ka sa korte at hihilingin mo na ipawalang bisa. So kung hindi ka pumunta sa korte, valid ang kasal. Okay. Kailan natin masasabi na declaration of nullity? Or Depende sa ground. Depende sa ano ground. ba yung So mga halimbawa, usual? yung grounds para sa declaration, para sa annulment, okay? Kasi sa ilalim ng batas natin, halimbawa, dapat if you are between 18 to 21 years of age, kailangan po ng consent ng mga magulang. So kung walang consent ng magulang at kinasal ng between 18 to 21, pwedeng ipa-annul either nung menor de edad na partido o yung parent na hindi nagbigay ng consent. Yes, oo. Okay? Pero kung walang gumawa niyan, valid ang kasal. Alright. Especially, for example, pag naging 21 na yung menor de edad, hindi na pwede mag-file yung parents. Okay. Valid na yon, okay? O kunwari, kinasal ang dalawang partido at buntis pala ang babae sa ibang lalaki at itinago niya na to sa kanyang husband, maaari itong ipa-annul nung lalaki, nung husband, kung kailan niya ma-find out na buntis pala sa iba yung asawa niya. Right. Pero kung na-find out niya at sinabi niya na natatanggap niya, valid pa rin ang kasal kung walang magko-complain. Pero ito nga, merong tanning ang pag-file, o tinatawag nating prescriptive period. Usually yan, 5 years from discovering the ground for annulment of a marriage. Okay. So, yung mga diniscuss natin yon for annulment. For annulment. Pag sinabi naman natin declaration of nullity, kasi bago yan sa atin di ba? Hindi natin yung yan naririnig. declaration of nullity, ito yung tawag sa mga kaso na sa ilalim ng batas, talagang ever since, wala Hindi talagang naganap. bisa yung kasal na yan. Kasi, kung ito yung tinatawag nating void ab initio from the start. So kasi sa ilalim, para lang malinawan natin, sa ilalim kasi ng batas, meron tinatawag na formal and essential requisites. Parang isang kasal ang maging valid. So halimbawa, ano ba yung essential requisites? Dapat, yung dalawang partido, at least 18 years old, di ba? Male and female, kasi wala pang same-sex marriages sa atin. At saka hindi pa sila previously married. Ganyan. Or hindi sila kinakasal sa first cousin nila. Kasi merong mga relationships na bawal sa ilalim ng batas natin na ikakasal. Or halimbawa, yung formal requisites, walang marriage license. Or walang authority yung nagkasal. Or walang marriage ceremony. Kung totally absent ang isa sa mga requirement na to, void from the beginning yung kasal. At kahit na anong gawin mo, hindi yan magiging valid. Ang tanging remedyo, magpakasal kayo ulit. So halimbawa, yung lack of a formal requisite, walang marriage license. Or sinabi, nagtanan, tapos nagpunta sa harap ng mayor, sabi ng mayor, sige, kakasal ko na ngayon, ginagawa lang yung marriage license, lalabas na yan. Tapos kinasal niya, kahit na 100 pa ang witness sa wedding mo at naging 10 na ang anak ninyo, dahil walang lisensya nung kinasal kayo, void from the very beginning. Right, Pero itong sa kaso ni na Kris at James, sila ay kinasal sa bahay. Sila naman kapwa nasa kumbaga edad na nung kinasal kasi sila. mukhang kung titingnan natin yung mga requirements for a valid marriage, mukhang na-meet naman nila yung qualifications in terms of age, hindi naman sila related to each other, di ba? So actually, hindi pa naman nila sinasabi na kung ano ba talaga ang ground nila. Sinasabi lang ng mga abogado na actually depending kung sino sa nag-interview, kasi nga for people, interchangeable yung declaration of nullity at saka annulment. Pero kung declaration of nullity, mukhang, since they are of age, di ba? Mukhang ang tanging may problema ay
probably a marriage license. License. So, baka yun na yung Oo. titignan Unless, natin. actually, meron pa isang ground sa ilalim ng batas natin na pwedeng maging ground for declaration of nullity. Yan yung psychological incapacity Capacity. under Article 36 ng Family Code. Pero ibig sabihin kasi nito, May naganap pa rin. Nakasal, di na ba? merong ganap na kasal. Kailangan, yun lang yung medyo different sa isang Article 36 Declaration of Nullity kasi valid yung kasal at saka lahat ng mga anak na pinanganak kung Article 36 ay legitimate until magkaroon ng deklarasyon na walang bisa ang Oo, kasal. tama. Kasi dun sa mga diniscuss natin kanina na kung void from the beginning yung kasal, walang lisensya or 17 years old ang kinasal. Yan yung total void from the beginning, actually illegitimate ang Bata dapat. mga bata. Oo. Pero kung yung Article 36, one is psychologically incapacitated, declaration of nullity din ito, pero kailangan mo rin magpunta sa korte at saka hindi ganun kadali kumuha Saka- ng declaration of nullity based on psychological incapacity. Kailangan mong pakita I-prove na talaga. talagang psychologically incapacitated to be married. Kasi yung mga irreconcilable differences oo. or yung nangaliwa si mister, nangaliwa si Mrs., hindi yun automatically a Grounds, finding oo. of psychological incapacity. It has to be graver at saka yung mukhang merong siguro yung parang yung tatay at nanay niya, ganun na. Yung parang Oo, meron dapat merong historical oo. antecedent. Ganyan. Alright, so malinaw na malinaw yun, attorney, no? Yung ating But of course, sinasabi. nakikihaka-haka lang Oo. tayo na baka walang marriage Oo. license. But this is of course, ito information na binibigay natin para malaman lang yung difference ng annulment sa declaration of nullity. Yes. So sa ngayon, syempre, we cannot speculate doon naman sa issue ni na James. But of course, and Chris. everybody is speculating. Oo. But of course, we have to put it in perspective. Yes, oo. And of course, marami rin kasing nagtatanong, maraming sumusulat sa atin tungkol nga sa pagpapawalang bisa ng kasal, Yes. anong epekto sa mga anak. So this is really for their benefit. Oo, yun. So, naintindihan na po natin. Thank you to Miss Attorney. Sorry. Yes. Ayan, tuloy nalilito na ako. Kasi nakakalito rin yung annulment at saka Kasi declaration nalulungkot ka nalulungkot ako. pagpapawalang bisa ng kasal ang Oo, pinag-uusapan. kasi syempre may mga involved na mga malungkot bata. talaga. Oo, Malungkot diba? talaga at mahirap talaga na kaso yan. Yes. Thank you very much, Attorney Maraming Gabby salamat Concepcion. Mga kapuso, sana'y naliwanagan po kayo sa isyong ito. Ayan. Thank you, Attorney. Kasi kanina parang naisip ko lang. Magbabalik po ang unang hirit.